before pa dumating itong PBSP, we are in the 6 class municipalities. Very challenging sa amin kung paano namin i-implement yung mga PPAs na kailangan ng communities namin. Nung dumating itong SIDRA, mas lalo pa nadagdagan yung mga activities namin, na complete namin yung training na kailangan for us to finish the disaster risk reduction management plan ng aming barangay. Hindi kasama sa kondisyon. Naging mas ready yung mga core groups namin kasi nalaman namin yung mga concerns ng bawat sectors. And then, itong last 2025, alhamdulillah, wala pa kaming na-record na any flooding incident because hindi lang ready yung responders namin, but also our community, specifically all the sectors we have. During our reporting, ang nai-present sana namin, it's all about the drug addiction. Ngayon is mga kabataan kasi is kumbaga dami ng curiosity. So, pag may isang bagay na naisip silang gawin, is parang ginagawa na nila without thinking. Biglang nagkaroon ng earthquake sa Davao Occidental, nagkaroon ako ng realization, kailangan talaga yung mga youths, magkaroon sila ng mga knowledge about like ano ba yung gagawin before, during, and after the disaster. Ano ba yung gagawin nila pag may mga nakita silang kapwa nila na unconscious and may mga nasugatan. So at least man lang, kapag may knowledge sila about sa mga first aid and basic life support is alam nila yung gagawin nila just in case. Gumawa rin kami ng mga hakbang kagaya ng mga clean up drive and tree planting and tree growing. So dito, isa sa gusto namin matuto yung mga kabataan sa mga disaster is gusto rin namin na magkaroon sila ng kumbaga malasakit para sa mother nature natin. Nag-grow yung dapat kong gawin bilang napiling representative ng IP community po. Yung nag-example si Sir na nagbigay ng 9 na dot, yung puzzle o po i-connect. Pwede ka daw lumampas, pwede mo daw ilampas yung puzzle mo doon sa dot. Sabi ko, pwede kaya ako magawa ng sarili kong movement na pwede bang ikabubuti ng community? Kasi kulang talaga kami ng room. Sinubukan ko yung mga parents, pati yung mga barangay officials namin, pati yung IPMR namin, hanggang sa nabuo namin yung schools. Napag-isipan ko parang may kulang pa, parang gusto ko na mag-next step sa public CR. Isa dito sa school namin and then isa doon sa multipurpose. Nagpa-search kami sa IP Day, so bawat isang kandidata may mga kanya-kanyang advocacy. Yung advocacy na nakuha namin is yung basura mo, sagot mo. So mula noon, wala na kaming mga basura na nakikitang nakakalat sa tabing daan. Mula nung naka-attend po kami sa meeting, sir, dahan-dahan na po nila gina-apply yung mga sinasabi namin sa kanila. Marami talaga akong natutunan, sir. Hindi na rin ako mahiyang lumapit sa BLGU kung ano yung kailangan namin dito. Patuloy na maglilinis tayo. From being awarded as fully compliant, na-achieve namin yung beyond compliant. And we cannot achieve this kung hindi dahil sa tulong ng SIDRA project. Tungkol po sa award ng Gindulungan na for Kalasag, nakakasupport po kami sa pagka-clean up drive. Tuwing nagatawag yung BDRRM para sa pag-rescue, sumusuport din po kami na kababayan. Kung may dumadating na sakuna, i-disseminate namin sa mga tao doon na ganito po ang gagawin natin para ligtas tayo sa darating na sakuna. Ang natutunan ko po sa training namin is community organizing and being a leader po is hindi lang siya para sa mga taong professional,
or yung mga taong may degree or nakapasa sa mga board exam, but even yung mga youth po, yung mga women and senior citizens, pwede silang maging community organizer sa kanilang mga sector. Sidra will help you to become aware of what are the needs of different sectors. Nagagawa nilang bigyan ng boses yung iba't ibang sektor para kumbaga pagsamahin at makabuo ng magandang plano para sa isang lugar. As of now po, sirs, mostly nakapag-aral na po yung mga IP. Every year po may mga graduating na rin po sa college. Kahit na hindi nakapag-aral, sir, yung mga parents. So 100% na gusto nila ipaaral yung mga anak nila sa ngayon, sir. Maraming salamat dahil naging empower na kami na kababaihan. Hindi lang talaga yung taga-community na tutulungan nila, but even ako mismo, nabigyan nila ako ng lakas ng loob at boses para gamitin yun and then makapagturo po ng mga iba't ibang knowledge po sa kapwa ko rin ng mga youth. Kami ngayon, nakababaihan, alam na namin kung ano ang dapat namin gawin kung may darating na sakuna. Maraming salamat sa founders ng mga project na to and sa lahat ng mga NGOs na tumulong sa amin, sa mga participants. Thank you for sharing your stories. Ang training is napakahalaga kasi naniniwala ko na it's better to have more trainings without disaster than to have disaster without training. Thank you so much.